Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Karagdagang 23 Pinoy, kabilang ang isang sanggol, ang nakabalik ng bansa ngayong araw ng Lunes, November 6 mula sa Israel. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, sa paglapag ng ikalimang batch ng Overseas Filipino Workers o OFWs sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 pasado alas 3 ng hapon, sinalubong ang mga ito ni Israel Ambassador to the Philippines Ilan Flos at ng ilang mga opisyal ng gobyerno. Kasama ring iniuwi ngayon ang labi ng isa sa mga nasawing Pinoy sa gyera na si Grace Prodigo Cabrera. Bitbit ng kapatid nitong si Mary June ang kanyang cremated remains na sinalubong ng kanilang ina. Matatanda ang dumating ang unang batch ng 16 na pinauwing mga kababayan mula sa Israel noong October 18, habang ang ikalawang batch naman ng 18 ay nakauwi ng bansa nitong October 20. 25 OFWs ang ikatlong batch na dumating noong October 23 at 60 noong October 30 ang ikaapat na batch. Kabuo ang 141 OFWs at 5 sanggol na ang umuwi ng Pilipinas simula nang pumutok ang Israel-Hamas conflict noong October 7. Nauna nang sinabi ni DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak na nakatanggap ang ahensya ng 178 requests for repatriation, mayorya rito ang nagtatrabaho bilang caregivers. Inaasahan din ang pagdating ng 42 pang OFWs sa bansa bukas ng hapon, November 7. Samantala, inihimlay na sa kanyang huling hantungan ang OFW at tinuturing na bayani na si Angeline Aguirre sa San Carlos City, Pangasinan kahapon November 5. Isa si Aguirre na piniling manatili sa tabi ng kanyang employer dahilan para siya ay mamatay sa kasagsagan ng pag-atake ng Hamas sa Israel. Bago ang libing, personal ding bumisita si Ambassador Flos at Israeli Consul Moti Cohen sa burol ni Aguirre sa Bin Male. Binalot muli ng pangamba ang mga residente sa isang barangay sa Dato Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte matapos makarinig ng serye ng malalakas na putok ng baril kaninang madaling araw ng Lunes, November 6. Sa isang video na ibinahagi ng DXMY 90.9 Cotabato, maririnig pa ang ilang putukan malapit sa barangay Bugawas na ikinaalarma ng mga residente. Ayan, ang palitan ng putok. Agad na lumikas ang ilang pamilya sa Sitio Linab sa kaparehong barangay. Dala-dala ang kanilang mga kagamitan papaalis sa lugar upang hindi na madamay pa sa bakbakan. Pinaniniwalaan ng mga residente na may kaugnayan sa eleksyon ng bakbakang sumiklab sa pagitan ng dalawang grupo. Matatanda ang nasawi ang 2 katao habang sugatan naman ang 5 iba pa sa naganap na pamamaril sa kaparehong lugar sa kasagsagan ng 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE nitong October 30. Samantala, ginanap ngayong araw ang mass oath-taking ng nasa 592 newly elected BSKE officials mula sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM at Special Geographic Area o SGA sa probinsya ng Cotabato. Sa pangunguna ni BARM Chief Minister Ahod Ibrahim, binigyang diin ito ang kahalagahan ng moral governance sa pamamalakad ng isang lingkod bayan sa nasasakupang lugar. Inaasahan ng mga ito na maupo agad sa pwesto at magampanan ng iniatas na tungkulin ng mga mamamayang umaasa sa katahimikan at kapayapaan sa BARM. 30,000 pisong multa at pagpapawalang bisa ng driver's license ang naghihintay sa mga mahuhuling papasok sa EDSA Bus Carousel Lanes simula sa susunod na Lunes, November 30. Yan ay ayon kay Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Romando Artes. Base sa MMDA Regulation No. 23-002, ang first offense ay papatawan ng 5,000 pesos, second offense naman ay 10,000 pesos, 1 buwang suspensyon ng driver's license at requirement na sumailalim sa road safety seminar. Third offense naman ng 20,000 pesos at 1-year suspension ng driver's license. Fourth offense ang 30,000 pesos at rekomendasyon sa Land Transportation Office o LTO para sa revocation o pagwawalang bisa ng driver's license. Sa kasalukuyan, 1,000 pisong multa at 10 demerit points sa lisensya ang iniimplementa ng MMDA Traffic Enforcement Group. Samantala, sa kaparehong araw, November 13 hanggang January 8, 2024, magsisimula rin ang adjustment sa mall hours mula alas 11 ng tanghali hanggang alas 11 ng gabi.
pagpapatupad ng mall-wide sales tuwing weekends lamang at pagsumite ng kanilang traffic management plans para sa mall sales at promotional events 2 linggo bago ang scheduled dates. Ang mga shopping mall naman na may government satellite offices ay papayagang magbukas ng 9 a.m. Ang mga ito ay para sa inaasahang lalong pagsisikip ng daloy ng trapiko sa nalalapit na holiday season. Para sa Kidlat News Update, Renzel Lenon, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.